nakalimutan ang doktor o anumang health worker. Malayo rin sa mga ospital at mga health center. Mabuti na lang at ang kakulangang ito pilit pinupunan ng mga tiga-pribadong sektor. Nitong nakaraang July 7, halos di mahulog ang karayom ang barangay Parola sa Tondo, Maynila. Ang mga tao dumagsa sa isang medical mission. Bukod sa mga gamot, nagkaroon din ng dental health check, blood pressure reading, blood glucose level test, 2D echo at x-ray tests. Ang pila, umabot hanggang kalsada. At kahit bumabagyo ng araw na yon, hindi pa rin ito napigilan ng mahigit 52,000 na nagpatinging residente. Dahil dito, ang naturang medical mission nakapagtala hindi lang ng isa, kundi ng 3 world records sa Guinness. All of you ensured that you were following the Guinness World Record guidelines, which I was adamant you had to. So thank you for listening to me. But thank you all. You're now officially amazing. Natalo nito ang record ng India sa dami ng mga taong naitalang sabay-sabay na nagpa-dental check-up. Ito na rin ang may hawak ngayon bilang may pinakamaraming nagpa-blood pressure reading sa loob ng 8 oras at most blood glucose level test na may kabuang 5,270. Isa sa mga nakipagsiksikan noong araw na yon si Chris. Sinaga niyang pumila para sa kanyang pamilya at siyahing naputulan ng kaliwang binti dahil sa aksidente. Malaking bagay po, lalo-lalo na po sa panig ng mga kabataan, nabigyan po sila ng mga gamot na magagamit para sa kalusugan nila. Ay, magandang hapon po na hello po. Kamusta po kayo? Binisita ko ang tiyahin ni Chris na si Nanay Gloria. May 5 taon na raw siyang hindi nakakalabas ng bahay dahil na rin sa kanyang sinapit. Maikukwento niyo po ba sa akin kung ano po yung nangyari? Bakit po kayo naputulan ng binte? Oo. Pumunta ako sa sa highway. Mhm. Nakatayo ako doon. Umandar yung truck. Napunta ako sa ilalim Oo. na nasagasaan ako. Paglalabada ay kinabubuhay noon ni Nanay Gloria. Pero dahil sa aksidente, hindi na siya muling nakapagtrabaho pa. At dahil halos nabaldado na si Nanay Gloria, kinakailangan pa raw niyang gumapang sa tuwing may aabuting bagay. Lagi ako sa higaan. Lagi na tutulog. Kaya naman laking pasasalamat niya nang mabigyan siya ng wheelchair. Ito na po yung galing sa lingap sa mamamayan sa pamamagitan po ng Felix Y. Manalo Foundation. Nakakalabas na ako doon. Ngayon, muli na raw napapagulong ni Nanay Gloria ang kanyang buhay. Isa rin sa mga natulungan ng araw na yon ang 50 anyo sa si Nanay Elma. Nanay Elman po ba yung mga hawak ng gamot? Saan po galing yan? Nag-aaka dito yung iglesia para sa amin. Binigyan po kami ng mga pang sa katawan namin sa mga pamangkin ko. Kasi po mga naramdaman po kami. Dahil walang sapat na pera at hirap na rin ang kalusugan, dinarayo raw niya ang mga libreng gamutan. Pupunta po ako doon sa mga po sa mga charity. Sa Binondo, linggo-linggo rin doon. Namin yung gamutan din doon. Tsaka alas 4 pa lang, nangyari doon ka na. Ang nasa likod ng medical mission na ito, ang mga taga-iglesia ni Cristo. Bahagi ng kanilang ika-78 anibersaryo ang proyekto nilang lingap sa mamamayan. How does it feel, Doc, na nakakatulong na kayo reaching out to the people and at the same time, nakikilala po kayo sa buong mundo? Humbly. Wala po ang paggabay ng ating Ama. Wala po kaming kaya sa ganang amin. Kaya po sa amin, ibinabalik po namin sa mga kapuya. Sa paglipas ng mga taon, lumawak ang foundation at parami na rin ang parami ang kanilang natutulungan. Sa Mateo po, 19:19, na ang nakasaad po doon ay maibigin mo iyong kapwa gaya po ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya po patuloy po ang aming pag-reach out at pagtulong po sa ating mga mamamayan sa iba't ibang panig po ng mundo. Bukod po sa mga dental
medical, saka yung mga relief goods na pinamamahagi natin dun sa mga halimbawa, biktima ng kalamidad, ano po yung mga services na ino-offer ng Lingap sa mamamayan? Sinisikap po namin madala lagi po mga serbisyo ng mga sumusunod tulad po ng 2D echo, ultrasound machines, X-ray machines po. Nagsiset up din po ng emergency room po sa bawat linya doon po sa mga nangangailangan i-transfer. Complete with cardiac monitors, oxygen. Yung basic ER services po ay napoprovide. Isa sa mga nakiisang doktor sa nakaraan nilang medical mission, si kapatid na Doc Roel. Makailang ulit na rin daw siyang sumama sa proyektong ito. Pero ang pinaka hindi raw niya malimutan, ang medical mission nila noon sa Negros. During the medical mission, biglang lumigil ng malakas, talagang himaya din talaga. Tapos yung mga tao, alam mo naman takot na sa lindol. Kung may medical mission na ganyan, ang inaasahan namin, magtatakbuhan, no? Kung saan-saan pupunta. Pero hindi. Nanatili pa rin, nakatila, paatang pa rin. Scott? Pinagpapasalamat daw ni Doc Roel na ang kanyang pagiging doktor hindi lamang natatapos sa paglabas niya ng ospital. Nakita ko yung kagandahan ng pagbibigay ng lingap sa kapwa. Kasi sa pagkakataon na hindi lang isang tao yung natutulungan. Hindi lang isang pamilya, hindi buong sambahayan. Napakahalaga nga ng gampanin ng mga medical mission ngayon. Lalo pat ang tinutulungan nito, yung mga kababayan nating walang kakayahang matugunan ang kanilang mga medikal na pangangailangan. Ang 33 anyos na nurse na si Alan, hindi lang daw basta-basta gamot ang kailangan niya. Si Alan kasi, merong cleft lip o bingot. Naoperahan naman daw siya nung 1 taong gulang siya, pero hindi raw maganda ang naging resulta ng operasyon. Number 1 na siguro discrimination. Yun, pag nagkakatuwaan, hindi nawawala yung masakat. Yung tiwala sa sarili, medyo low. Dahil hirap sa buhay, hindi niya ito maipaayos pa. Parang na-reach ko na yung 33 years old na okay lang naman. Discrimination, parang napapaglabanan ko ng sarili ko. Pangalawa, financial problem. Ang inaasahan ni Alan na makatutulong sa kanya, ang medical mission na Operation on Wheels. Ang mistulang ordinaryong container van na ito na inililibot sa iba't ibang parte ng bansa, isa palang roving operating room. Ang goal nitong mobile surgery is just, ito yung isang first stage ito. We're looking at putting up a mobile healthcare system na bukod sa may operating room on wheels, meron tayong mga mobile na clinic. So ito ay makakaabot doon sa mga areas na walang ospital. At kahapon, sa Taytay Rizal ang kanilang stopover. Dinayo ito hindi lang ng mga taga-Taytay, kundi maging sa mga karatig na lugar. Pang-operahan ko po, sir, sa Monsa. Ano po ba medyo malabo po yung Nagpakinin ako dito. Bilang parang doon, wala parang may tina. Wala siya kasing butas sa sir, nakakolostom na siya. Umaga ko yung ala nila po. Samantalang si Alan, handa na raw sumailalim sa operasyon. Kamusta pong pakiramdam niyo? Siyempre, meron pa rin konting tension kahit pa paano kasi sa operation, nandun pa rin yung risk. Mula Quezon City, bumiyahin na kami papuntang Taytay. Pagdating sa lugar, nagsisimula ng operasyon sa ilang pasyente. Maya-maya pa, sumalang na sa operasyon si Alan. Ino-normalize natin yung itsura ng upper lip. Ayusin ko na ito para sa surgery. Matapos ang 2 oras, tagumpay ang operasyon ni Alan. Mas matamis na raw siya ngayong makakangiti. Sa bansang tadtad ng buwis tulad ng Pilipinas, ilang dekada nang inaasa sa iba't ibang institusyon ang pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan para sa kalusugan. Sa kabila nito, buhay ang diwa ng bayanihan na hanggat may mga Pilipinong hindi naaabutan ng serbisyong medikal, tayo-tayo ring mga Pilipino ang magtutulungan, magkaiba man ang ating pananampalataya at estado sa buhay. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Julio Segovia, kasama sa INSA, Brigada.
tiyaga, walang nilaga. Lumang kasabihan na dapat tandaan pa rin natin sa moderno nating panahon. Ang ibig sabihin lang yan, walang imposible. Basta't nakahanda tayo magbanat ng buto. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho, kasama ang sambayanan sa iisang brigada.